Maayong gabi kanatong tanan, mga kaigsuonan ug mga kahigalaan diha sa Ginoo. So niini nga kagabion, magapahigayon kita og mubo nga live, no? Aton lang pahimuslan ang higayon. Sanglit kay atong nasuta, atong nakita nga murag medyo mingaw kaino ang palibot, no? Dili ra kayo sasaw. So sa gani nga midalikyat kita og paghimo og live niini nga kagabion. So sa dili pa manginawt ako nga kamo mo uban kanako niini ato ang ginahimo nga live. Sanglit kay nakasiguro ako nga kini makahatag og dako kayo, no, nga kining kaayuhan kanatong tanan. Makahatag kini og dako kayo nga pagtulun-an kanatong tanan. So maadto kita maadto kita sa 1 Corinthians 13:13, no? Ang 1 Corinthians 13:13 nagaingon din, and now abides faith, hope, love, no? These three, but the greatest of this is love, no? So ang giskutan din faith, hope, and love. So kining faith, hope, and love nabilong ko ni siya sa kining sa English rule abstract noun. So unsa ang abstract noun? Abstract noun, the words that cannot be seen, kanang pulo nga dili nato makita. So ato ni siyang tukion karon, no? Tagsa-tagsa. So ang faith makahimo kita og aksyon pinaagi sa pagtuo. Panalitan ang sentence nagaingon nga si Tarpulano naligsan kagahapon. So ang pinagamit nimo siya og past tense. If the sentence nagkanayon nga si Tarpulano naligsan karon lang, so ang faith nagamit nato sa present tense. We believe that all happiness came from faith, no? Gikan sa word nga pagtuo. Nga kini atong gituhuan nga si Tarpulano muna siya ay nahitabo. So kung maadto punta sa kining hope, kay ikaduha nga word siya sa 1 Corinthians 13:13 is hope man. So ang hope is always future tense, no? Wala future tense sa umaabot pa na, kay wala pa man nato wala pa man nato maabot ang ato ang paglaom, wa pa man nato mubalik ang atong Ginoong Hesukristo nga mao ang atong paglaom. And then the last word is love. Ang love dili kaya po nato makita. That is also abstract noun. Kining tutulo ka words is abstract noun. A words that cannot be seen, no? Apan ato kini siyang mahisgutan, ato kini siyang mautingkay og maayo, pinaagi sa pagbasa nato sa Marcos Kapitulo 2, ato kanang pagtukion karon, no? Diha nato matagaan nato og kining pagpadayag sa mga panghitabo mahitungod sa abstract noun. So Kapitulo 2 ta ang basa, no? So mingon din sa bersikulo 1, and again he entered into Capernaum after some days, and it was noise that he was in the house, no? Ug sa misulod siya sa pag-usab sa Capernaum, sa tapos ang pila ka adlaw gidungog nga siya didto sa balay.
Padayon ta. And immediately many were gathered together, in so much that there was no room to receive them, no, not so much as about the door. And he preached the words unto them. No? So, gilayon, gidugok siya sa mga tao, panon sa mga tao. No? Daghan ang mga panon sa mga tao nga gidugok kaniya, ang nga wala na kasudlan, bisan pa sa hado or sa pultahan. No? Sirado na, wala na kasudlan tungod sa kadaghan sa tao. Ug iyang gisulti kanila ang pulong. So ato kining bantayan, pulong. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of poor. No? Umiabot kaniya ang mga nagdala sa usa ka taong paralitiko, nagyayungan sa upat. No? Dunay paralitiko nga miabot. And when they could not come night unto him for the priest, they uncovered the roof, as was, and when they had broken it up, they let down to bed wherein the sick of the palsy, na paralitiko. No? So, ang nahitabo, matod pa sa pulo, ang atong gibasa sa pagkakaroon, miingon din they uncovered the roof, ilahang bungkag ang atop, ilang giguba ang atop, aron sila maka sulod. So, giunsa nila pagkuan, had broken it up. So, sa naukab na ang atop, they let down the bed wherein the sick of the palsy. So, ilang gituboy, no? Ilang gituboy ang masakiton, katong paralitiko. Ug kay wala makahimo pagduol kanya tungod sa panon sa katawhan, gibuslutan nila ang atop sa tungod niya, og sa nabuslutan na kini, gitunto nila ang duyan nga gihigdaan sa paralitiko. So ilan ang gitunton para makita gyud ni Jesus Christ nga naay masakiton. So mopadayon kita, no? Ato kining matagaan og husay kining maong na mention ako sa unahan, mahitungod ni ining gitawag og abstract noun. Kay abstract noun, a word that cannot be seen, kini dili makita na to, no? Nga kining pulong. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, son, your sin be forgiven you. So diha na, no? So ang abstract noun, one of the English rule that cannot be seen, dili gid makita, pero sa verse 5 dire natong gibasa, when Jesus saw their faith, iyang nakita ang pagtuo. No? Walay makakita sa pagtuo. Makita ba nato ang pagtuo sa atong isikataw? Pero sa verse 5, when Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, son, your sin be forgiven you. So sa dihang nakita ni Jesus Christ ang ilang pagtuo, kadako sa ilang pagtuo, may ingon si Jesus Christ, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. No? Ingon siya, son, your sin be forgiven you. So yan gipasaylo. So diri na po nagka bahin-bahin na po ang ilang huna-huna. No, kining damo gyud mga scribe anino nga na one ni tambong usab na mga eskriba. So, but there was a certain of the scribes sitting there and reasoning in their heart. No? Apan may mga eskriba nga naglingkod didto og nagtulotimbang sa ilang mga kasing-kasing. So, nakita na usab ni Jesus Christ ang ilang kasing-kasing nga nagtulotimbang. Sa ato pa, naguba ang rule of
English na to diha kay abstract noun pero nakita ni Jesus Christ. Anong nakita man Jesus Christ? What is the reason that Jesus Christ saw about the faith and heart? Tungod kay si Jesus Christ gamhanan. Makita niya tanan ang imong hunahuna, ang imong kasing-kasing, mahibaw niya tanan tungod sa iyahang gahom. So muna, angay na to kanang hinumduman, mga kaigsuonan, mga higala. No? So maingon ang mga eskriba, kay nga no ba nga kining tawhan na nagsulti sa iyon? Siya nagpasipala, kinsa ba ang arang makapasaylo sa mga sala, kundili usa lamang ang Diyos. No? So wala sila nagtuo nga makapasaylo ba si Jesus o mga sala, kay wala man sila magtuo nga si Jesus Christ o sa Diyos. No? Gani ato manang ma-prove nga sa dihang sa Juan 10:30 mabasa man nato gidiha litra por litra nga miingon si Jesus Christ, ako ug akong amahan usa lamang kami. No? Usa lamang sila. Amahan ug ang anak. So naa si katungod nga mo pasaylo sa sala sa tao. No? Muna nga gika libgan sa mga eskriba. Naglibog ang mga eskriba nga nakapasaylo man siya og sala nga ang Diyos ra may makapasaylo. No? So ingon ni ana mga igsoon ang nahitabo, no? So padayon kita. And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reason within themselves, he said unto them, why reason of all of you these things in your hearts? No? So, ingon na po si Jesus Christ, o gilayon sa hingbaluan ni Jesus Christ sa iyang espiritu nga nagtulotimbang sila sa ingon sa sulod sa ilang kaugalingon, siya miingon, kanila ngano nagtulotimbang kamo ni ining mga putanga sa inyong mga kasing-kasing, no? Nakita na usab ni Jesus Christ ang kasing-kasing, ang hunahuna, ang kasing-kasing, nakita na. So, kana nga time, nag-uba na po ang rule of English, kaya ang rule of English na to is abstract man. No? Dili man makita, pero nakita ni Jesus Christ. Nakita ni Jesus Christ kay gamhanan man siya. No? So, okay. Padenta. Whether it is easier to say, to the sake of the palsy your sin be forgiven, or to say arise and take up your bed and walk, no? Miingon na siya. Si Jesus Christ, hain man ang labi pang masayon, ang pag-ingon sa paralitiko gipasaylo ang imong sala, kon ang pag-ingon tumindog ka og kuha ang imong duyan og lumakaw ka. See? Diha na, no? Iyan ang gideclare ang iyang gahom nga pwede niya patindugon ang paralitiko, no? Sa pinaagi sa pagsulti lamang. Grabe og gahom ang atong Ginoong Jesucristo, mga kaigsuonan ko. Tungod kay siya Diyos nga makagahom sa tanan. No? So mo nang naa nga dili gid angay magduha-duha sa ato ang pagduol kaniya kung kita anaa sa kalisod. Okay. Padayon ta. Verse 10. But all of you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. No, apan aron inyong hibaluan nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. No, so iyahan ang gi-declare ang iyahang kaugalingon nga duna koy I have a power to forgive sin. No, duna koy gahom sa pagpasaylo sa mga sala.
ingon ni ana mga igsuon ang iyahang gihimo, iyahang gitubag ang mga scriba niadto nga time. Tungod kay kini nagakalibog sila kung mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Okay pa rin ta. So, ang nahitabo gid ani, iyang gipatindog na sa verse 11, miingon na siya, I say unto you, arise and take up your bed and go your way into your house. No? Tindog. Miingon siya, tindog. Og dad ang imuhang bed, imong duyanan. And go your way into your house. Og paingon ka sa inyong balay. No? So, iyahag yun nga gipatindog. Diya na-declare na niya ang iyahang gahom at the time. So, ingon na. Okay. And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all, in so much that they were all amazed, and glorified God, saying, we never saw it on this fashion. No? Mitindog siya, og diha gidala ang iyang duyan, ug mipahawa sa atubangan nilang tanan, sa pagkaagi nga silang tanan nang hitingala og naghimaya sa Dios nga nagaingon wala pagayod kita makakita sa ingon niini. No? So that the first time that some people saw the miracle Jesus did at the time. No? So muna na nga naanay mga katingala nga ilahang nakita sa atong Ginoong Kristo at nga time. So, giingon sa last nga words ato, ingon siya nga gihimaya nila ang Dios. No? So, diha nato masabot mga igsoon nga ang tao dahil makakita og milagro, usa pa di sila mohimaya sa Dios. Dili sila mohimaya o kining dili nila makita ang mga milagro nga buhaton sa atong Ginoong Kristo. Muna sa kadaghanan pa madunggan na kang to see is to believe. No? So, ingon ni ana. So, sa may giingon sa balang kasulatan, bulahan ka mo nagatuo nga wala makakita. No? So, ingon ni ana. So, nini nga kagabion, no, hamubo lamang ato ang pag-live ni nga kagabion sanglit kay ining ato nang gitimpo, no, gipanimpo nimpo lang kita ni ini nga kining kagabion nga mingaw walay sasaw kay sagara magod kada gabi dinhi banha gyud kayo mga iro, mga manok ana og mga tambay pod say. So karon pasalamat sa Dios nga natagaan ta og maayong panahon, maayong tempo og maayong walay sasa, walay nakadisturb sa ato ang pagpahigayon og live. So sa dili pa ko motapos, so salamat ito sa atong mga kaigsuon no nga ani mi timbaya kanato sa ato ang pag-live karon si igsuong Lorito Socia Senior. And then, si igsuong Rukino B. Kasaligan, nag-watching usab siya. Ang akong igagaw no sa kining Baroy, nag-watching usab siya no, si Rosie D. Salvia meron to. So, maayong gabi usab ka na itong tanan no. O ang Diyos hatag ka na to o kining pagbantay, pag-amuma sa matag karon og unya nga moabot ang mga katalagman niya, no? Kay wala ta masayod doon na mga gibalita nga doon na mo abotay daw ang dabiguan pero wala man siguro na address ato basig dito ra na sa Luzon. Pero di lang ta kumpiyansa no.
kanunay lang tag mag-ampo. Manay ni Apostol Paul nga kining pre-season and not season. No? Okay. Maayong gabi ka na itong tanan. Once again, daghang salamat. Maayong gabi. Bye-bye.